Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray, I pray. Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love him. Then I know I can love him more than anyone else. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. I pray to hear his heart. I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him. We'll bring you glory today. I pray. Lord, help me love her as you love the church, your bride. Help me submit to him as I submit to you. I pray to hear her heart. I pray, He'll love you more. I pray to cherish and serve her. Will bring you glory today. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her. Will bring you glory today. I pray. This is my prayer. Amen. For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. all that I'm worth is right before my eyes.
God gave me you. For all the times I wore myself beat like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty, now it overflows like a river through my soul. And every doubt I had, I'm finally free, and I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm so new, every tender kiss from you. Oh, I must confess, I've been blessed. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and now that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. God gave me you. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I'll let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you.
You are here by my side. You are more than a dream come true. Oh, to have you, to hold you, to love you, to pray, to share with, to care with, to hold hands and say, this is the day that the Lord hath made, and I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice with you. This is the love that the Lord hath made, that you and I, we are one. Love's mystery is unfolding today, written for us in the sun. Oh, for better, for worse, for rich or for poor, each day that passes, I love you more, 'cause this is the day that the Lord hath made, and I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice with you. This is the day, this is the day, this is the day, this is the If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. For even with our differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live. Our ride today is Ivy Fair Sanchez. Let's give her a round of applause.
Unahan niyo po ang buhay ng bawat isa po sa amin. Mula po sa pag-officiate, Panginoon namin ang iyong pagsama at pangunguna sa gawain ito, Panginoon Lord God, ng pag-iisang hindi. At hayaan niyo po ng pag-ilos ng iyong Santong Espiritu ang siya po namin malayang maranasan sa lugar ito, dakilang Diyos. At hayaan niyo po na sa lahat po ng aming pong gagawin, ito'y magbigay po lamang ng kapurihan at kadakilaan sa iyong pong banal na pangalan. Maraming salamat kay Padama. Inaangkin po namin ang katagumpayanan ng kasalang ito mula sa simula hanggang sa matapos. Pinupuli po namin kayo ngayong umaga at inabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Panumati at walang anumang dungis o ulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Ito'y pinakakain at inaalagaan. Gaya ng ginagawa ni Kristo sa inyong kanyang asawa at sila ay magiging isa. Aming Diyos ng kapangyarihan sa lahat ay umaga. Patuloy po kami nagpapasalamat na nagbibigay ng papuri, pagdakila at pagsamba sa inyong dakila at kabanal-banalang pangalan. Nagpapasalamat po kami sa isang araw na ito, Lord God, kung saan ay inyo po, Lord God, na ginawa Panginoon upang ang aming po kapatid, Lord God, si Richard, Panginoon, at si Ivy, ay patuloy po, Diyos, na mag-isang dibdib, Panginoon. Kaya sa umaga na ito, dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na ito, pangunahan niyo po ang buhay ng bawat isa po sa amin. Mula po sa pag-officiate, Panginoon, sa ikasal, sa mga private sponsor, sa secondary sponsor, sa lahat po ng mga bata at mga bisita, hinihiling po namin ang inyong pagsama at pangunguna sa gawain ito, Lord God, ng pag-iisang bibig. At hayaan niyo po ng pag-ilos ng inyong Santong Espiritu ang siya po namin malayang maranasan sa lugar ito, dakilang Diyos. At hayaan niyo po na sa lahat po ng aming pong gagawin, ito'y magbigay po lamang ng kapurihan at kadakilaan sa inyong pong banal na pangalan. Maraming po salamat kay Padama. Inaangkin po namin ang katagumpayanan ng kasalang ito mula sa simula hanggang sa matapos. Pinupuli po namin kayo ngayong umaga at inabalik sa iyo ang lahat ng papuri pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Kung paano nakasawang ni Kristo ang Iglesia, gayon naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Ihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang Iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang Iglesia, mahilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan. Gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia, magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Venerasyon at si Ivy Sanchez. Harap po kayo sa inyong mga kapatid. So guys, ko pong inyo silang kilalanin ngayong umaga. At meron po ba na tumututol para si Ivy ay makakasal kay Richard ngayong umaga? Taas na mo ang kamay. Meron po bang naghahabol kay Richard para hindi makasal kay Ivy? Walang sumasagot. So, ibig ko sabihin ay tuloy ang kasalan. Sige po, pwede na kayong makaupo. Paano po natin ay kakasal ngayong umaga? Ganyan po at medyo nagtagal tayo ng konti kasi mas maganda po rito kaysa doon sa labas.
Kasi po ay masusunog ko kayo doon. Eh ako, hindi. At sa umaga po ito ay nais po natin silang kilalanin bilang mga pangunahi. At sila po yung gagayahin ng mag-asawa. Na uwaran sa kanilang magiging nino at ninang. Kaya po ang tawag po natin sa kanila ay pangalawang magulang. Ang kanilang pong unang magulang ay si Mr. and Mrs. Federation, saka po si Mr. and Mrs. Sanchez. Pero ngayon po, mga ninong, mga ninang, nakahanda po ba niyong gampanan ang inyong katungkulan? Hindi lang mo doon sa inyong mga regalo o hindi yung inyong pananalangin para isikakasal. Sige po, kung ngayon po, taas yung inyong kanang kamay. Tayo po ay manalangin. Sabihin po natin ang sabay-sabay. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, tulungan mo ako upang aking magampanan ang pagiging ninong o ninang na ikakasal. Salamat po. Banggitin po niyo ang pangalan ninyo. Tinatanggap ko po ang aking katungkulan sa iyong harapan, sa harapan ng mga tao, at ng ikakasal. Salamat po sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ang mga ninong at ina. Pwede po kayo makupo. At yun po mga secondary sponsors ngayong hapon. Let us close our eyes. Sige, sabihin nyo, salamat po Panginoon. Ngayon po umaga, ako'y salamat po sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, padaling tatayo. Sa umagang ito, simula po sa oras na ito, ang kanilang katungkulan bilang magulang ay hindi po nilalagot, kundi dito po nagsisimula na mag-umpisa yung dalawa bilang mag-asawa at sila'y may kalayaan na gawin yung kanilang gagampanan. Kaya sabi po ng kasulatan, ang anak na lalaki at babae ay magsasama bilang mag-asawa at sila'y hihiwalay sa kanilang mga magulang bilang mag-asawa. Kaya simula po sa umagang ito, salamat po sa inyong pagpapalaki, pagbibigay ng magandang kinabukasan, sapagkat sa umaga po ito ay nakita ninyo ang inyong sakripisyo. Hindi po nawalan ng kabuluhan. Kaya palawak po natin ang mga magulang sa umaga ito. At kayo po kayo mag-upo. Ang Kapitulo 3, talatang 1, may isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kinakailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Muli pong pagpalain ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, hindi po natin pag-uusapan yung religion. Kasi po yung po ating binasa ay meron po isang pangunahin na tao ay si Nicodemo. Siya po isang guro ng Israel. At sabi niya ang Bible, and during that time ay si Jesus po ay kilala lang sa isang karpintero, anak ni Jose. Hindi po ang kilala sa kanya. Pero ito po kasi si Nicodemo, nagbabasa ng Bible. At
At yung nabasa niya doon, sabi niya, nung kaya lumapit siya, alam ko po na kayo mula sa Diyos. Kasi yung ginagawa ninyo ay hindi pangkaraniwan. Kaya bagaman doon sa kanyang kasamahan, marami siyang kasama. Kaya ang ginawa po niya, gabi siya pumupunta. Kasi po ay tutoksohin siya o magagalit sa kanya yung mga kasamahan niya na meron ng relihiyong kinabibilangan. Kaya nakita po ni Jesus na yung paglapit ni Nicodemo ay taos sa kanyang puso. Kaya ngayon po umaga, nagsasama-sama po tayo dito dahil hindi relihiyon ang ating tinataas, hindi sekta o sino mang tao. Kaya ang sabi po ni Jesus, dahil nakita niya na tapat sa puso ni Nicodemo yung kanyang pagpunta, sabi niya, Nicodemo, kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli. Narinig ko natin yun, sabi, born again ka na ba? Ano sasagot nyo? Born again ka na ba? Kaya dalawa, dahil una, hindi mo pa nararanasan, kaya hindi mo masabi, hindi, oo. Ano po? Pangalawa, pag sinabi mo born again ka, ay parang kabilang ka na sa isang reliyon. Hindi po yun. Ano po, ang ibig po sabihin ng born again ay yun po ay isang karanasan. Kaya sabi po ni Jesus, you must be born again. Kaya sabi niya, kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli. Kahit na nagbabasa ka ng Bible, kahit nakasapi ka pa sa anumang religion, kahit saan ka pa sumisimba o sumasamba, kinakailangan ipanganak ka muli. Nagulat po si Nicodemo, sabi niya, paano po yun? Malaki na po. Akala po niya kasi ay yung kapanganakang pisikal. Kaya ang tinutukoy po ng Diyos ay yung kapanganakang spiritual. Kaya po, ang lahat ng tao ay kinakailangan ipanganak na spiritual. At ang sabi po doon, ibig sabihin ng kapanganak ng spiritual, ang tao po ay magsisisi ng kasalanan, at pagkatapos magsisi ng kasalanan, tatanggapin si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po ibig sabihin ng born again. Hindi yung samahan, hindi yung religion, hindi rin tao. Kaya sa umaga po ito, sabi ni Nicodemo ay sabi niya, sige po. Kaya sabi ko na tayo sa kanya, ay ganito, Nicodemo, para mas maintindihan mo kung paano pinanganak na muli, ay nakita mo yung hangin? Nakita ko ba yung hangin? Hindi po yan. Saan po, nakita po ba yung hangin? Nakita nyo? Pero may hangin. Tama? Kasi gumagalaw po yung dahon. Ano, kaya po pag ang hangin pupunta rito, saan papunta yung galaw ng dahon? Yun. So yun po, ganun daw po ang taong nagbago buhay. Ano, makita mo sa kanyang kilos, sa kanyang buhay, na nabago na ang kanyang buhay. Hindi ko pwede na sabihin, ako'y born again na, ako'y ganito na, hindi po yun. Madali sabihin yun, pero ang katunayan po ng pagiging born again ay nabago ang kanyang buhay. Kaya yun po, ang mga taong nabago ang buhay, yun lamang ang pupunta sa langit. Hindi niya sinabing yung taong matuwid lang. Hindi niya sinabing yung mga taong matalino lang, yung mga taong may kakayahan lang. Sabi po niya, sino mang magsisi ng kasalanan ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maipanganak na muli. Sabi doon sa John 3:16, ngayon na lamang ang pagsinto ng Diyos sa sanlibutan ito. Pagka po sinabi sa libutan sa lahat ng mga tao. At sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan po ay libre. Ito po'y binibigay ng Diyos sa lahat na nagtitiwala, sumasampalataya, at
kumikilala sa Kanya. Kaya ngayon po umaga bilang pagtatapos sa unang bahagi, ngayon po umaga, naniniwala tayo na Diyos tamang ating pag-asa, lalo na po sa nagaganap at mga sinasabi sa media, ng telebisyon, na lilindol, kinakailangan maghanda ang mga tao. Pero sa umaga po ito, pangako po ng Diyos yun, kung tayo mananampalataya, po ang mga Pilipino ay magtitiwala sa Diyos, hindi po niya pababayaan na ang Pilipinas ay lindulin. Kaya sa umaga ito, hindi lang natin tatanggapin ang Panginoon, kundi yung mga pribilehyo ibibigay niya sa atin. Kaya sama-sama po tayo lumapit sa umagang ito at angkinin natin ang pagpapala ng Diyos. Let us close our eyes and believe that this morning the Spirit of God is in us. Siya po'y narito ngayong umaga. Nababasa niya ating mga puso. Kilala niya po tayo mula ulo hanggang paa. Alam niya ang ating mga kahiyaan. Alam niya yung ating mga kasalanan. Pero hindi po siya tumitingin sa ating kasalanan. O hindi tumitingin po siya sa ating mga puso na sa Kanya ay nagpapakababa at tumalapit. Sabihin po natin ang sabay-sabay ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Sa umaga po ito, kinikilala kita bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng aming buhay, at siyang patuloy na umiibig at nagmamahal sa amin. Kahit kami nagkukulang, hindi ka nagkulang sa amin kahit minsan. Yung ginagawa namin na hindi ka lugod-lugod sa iyo, kabutihan ang patuloy mong sinasukli sapagkat ganun po kami kamahal. Kaya ngayon po umaga, naintindihan namin kung paano kami lalapit sa iyo, hindi sa pamagitan ng relihiyon, hindi sa pamagitan ng sino paman, kung hindi mula po sa aming mga puso. Lumalapit kami sa iyo, nagtitiwala na ikaw lamang ang Diyos na pwede makatulong, maghugas ng aming kasalanan, magbigay ng bagong buhay. Kaya sa oras po ito, lahat ng pag-uulang sa iyo, lahat ng kasalanan, akin pong isinusuko. Patawarin niyo po kami, maging sa mga nagawa ko sa aking kapwa, kasama man, o may nagkasalaman sa akin, pinapatawad ko po sila. Hiningin po ang tawad sa iyo. At higit sa lahat, hugasan niyo po ako ng dugo mong banal sa nagawa kong kasalanan sa iyong harapan. Salamat po. At sa umagang ito, huwag niyo po akong iiwanan. Lagi niyo akong papatubayan. Lalo na po sa panahon ng mga problema at kabaga-bagan sa buhay. Lalo po na napipinto ang sinasabi na lilindol sa aming bansa. Kaya ngayon po umaga, nagkakaisa kami, sumasampalataya kami, lumalapit kami sa inyo, kaya mong tulungan ang mga Pilipino. Hindi po namin pinapahintulutan na ang lindol ay dumating sa aming bansa sapagkat tulong-tulong na po kami ng mga problema. Kaya sa umaga po ito, pumasok ka sa aming puso, pagharin mo ang buhay namin. Tinatanggap po namin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa mga at yun po, tuloy-tuloy po tayong manalangin po, na simula sa umagang ito, kanina, binasa po ni Pastor Hill, sabi po doon, mga babae, ibigin nyo ang inyong asawa. Wala pong ganun sinabi. Kundi ang sinabi ay, babae,
pasamo ka sa iyong asawa. 2 times po yun. And then, pangatlo, igalang mo ang iyong asawang lalaki. At 3 times po na binanggit ng Diyos sa lalaki, ibigin mo ang iyong asawang babae. 3 times po yun. At ang pag-ibig po na ipinakita ng Diyos doon ay katulad ng pagmamahal ni Jesus sa church. Kasi po ang church at ang Panginoong Jesus hindi pwede magkahiwalay. Okay, yun po yun, brother. Ikaw ay lover. Lover ka ng iyong misis. Ibig sabihin, ikaw ang magmamahal, ikaw yung mag-uunawa, at kahit ano pagkukulang sa iyo ni Ivy, lagi mo siyang papatawan. Tutulungan, sasamahan. Hindi lang dahil narinig ng mga biyanan mo, kundi yun ay katungkulan mo sa Panginoon. Ayaw bang gawin niya? Okay, so Mr. Ivy, hindi binanggit doon na mahalin mo siya, pero the mere fact na nagpapasakop ka sa asawa mo, ginagalang mo siya, bigit pa po iyon sa pag-ibig. Yun po kasi ang pangunahing katungkulan ng babae. Hanggang lang at mahalin ang kanya at pasakop sa kanyang kasama. Meron po kasi mga babae, hindi ho maitatatuwa na maraming babaeng magagaling mahusay. Tama po ba yun? Babae? Yun. Kaya lang po, kahit gaano kayo kagaling, magpapasakop pa rin kayo sa inyong asawang lalaki. Mga misis, nandiyan po ba kayo? Yun po. Kaya pag nagpasakop kayo, magugulat yung mga anak nyo. Ang galing-galing ni Mami, ang tali-talino. Pero salamat, sumusunod siya kay Daddy. Kaya yung po magiging anak natin, magiging masaya at maayos na pamilya. Kaya, Mr. Ivy, nanawanan ba yan? Okay, kung ngayon ay lumuhod kayo sa harapan ng Diyos. Ganun lang. Ano pa? Sanib mo yung minamahal ko. Salamat po kasi baka ibinigay lang ng Diyos na pinili ka lang. So, minamahal po niya si Sister Ivy. Palapakan po natin. Sister Ivy, ano ba ang dahilan si Brother Richard na gusto mong makasawa? Yung bunga ng aking panalangin. Siya yung ipinagkaloob ng Diyos na makasama ko habang Okay, salamat po kaya mga Diyos. Palakpakan po natin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Pagpapalitan ng kanilang pag-ibig at pagmamahalan. Ito pong siksik, ito po ay sumisimbolo ng pag-ibig. Pag-ibig. Kaya po wala kayong makita na sinsing na triangle. Mayroon po sinsing yun pag triangle. Pero pagka po bilog, iikot-ikot. sinusunod ko na sisig nito para sa'yo. Ang aking pagmamahal. Palapakan po natin. Ngayon din po ay susunod naman ni Mr. Ivy at sinsing. Saan? mahal ko. Sinusunod ko ang sisig na ito. Hanggang ang aking pagmamahal at pag-ibig sa'yo.
ng Diyos para sa isa't isa. Okay, salamat po. Nakita nyo, hindi mo gusto na siya sasabihin ni Brother Richard. Atin mo palakpakan ang kanilang pagsasabi. Okay, habang kinakalag po, ay hindi po kasi pwedeng mabuhay ang mag-asawa. Puro pag-ibig lang. Ano po, yun po yung una. At pangalawa, ay kinakailangan po nila ang financial na pangailangan. Kaya ito pong aras ay sinisimulo ng pagpapaka. Yan, nag-o-honor ko po ang pagpapaka. Okay, at as a blessing, the man is responsible for all of this. Kaya po, ibibigay ni Brother Richard ang pagpapala sa kanyang asawa. Siguro sa mahalan nagyagani sa ating Panginoon. Ito yung pinagkakatiwala ko sa iyo bilang Okay, sige, ano sabihin mo? Pag-iingatan ko ang kalusap. Okay, salamat po. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang buhay. Umaga ay gusto ko pong makita nyo ang kahalagahan ng Bible. Kanina po ay ito kami ni Sir Nito na sabi niya, araw, ako din ay ganito sa baliwan. Sabi ko, tama lang yun. Kasi po, mga minamahal, ang Bible po, hindi po ito para sa isang religion lang. Ito po ay para sa mga tao. Na pag binasa mo ito, ay talaga pong gaganda ang buhay mo. Kung maganda rin mo, lalo pang gaganda. Kung may problema ka, lalaya ka sa problema. Kung may karamdaman ka, gagaling ka sa tulong ng Panginoon. Kasi po, the Bible is completed. It is composed of 66 books na lahat po na nakasulat dito mangyayari sa ating buhay. Ano kaya, ngayon po umaga, ito po yung kulang sa bawat Pilipino. Ano kaya, salamat po sa Diyos, parang ganito po yan. Di ba? Kaya tayo umalis doon dahil mainit. Tama po ba? Okay. Halimbawa ay sabihin natin na yung ating tinatapangan ngayon ay ginto. Okay ba yun? Ginto. Ganun pa kapal. Payag mo ba kayo? Ganun pa kapal. Hanggang doon. Ginto. Yan. Tapos, yun naman po dingding ay diamante. Ganun ka kapal. Gano'ng maraming pera yun? Gano'ng maraming pera yun? So, ganun po ang buhay kahit nakahiga ka sa pera, sa kayamanan, at kung ito pong building na ito ay walang bubo. Pero maganda yung flooring, gold, tapos yung wall, diamond naman. Kaya lang, ang problema po ay walang bubo. Gusto ba nyo tumira dito? Sino gusto tumira? Sa ganung uri ng bahay. So ganun po, mga kapatid, ayaw natin noon kahit marami kang pera. Kaya ang Diyos po, at ang kanyang salita, ay siya po yung bubong na sa panahon ng mga kalamidad at mga problema ay pwede ating siguro. Walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang anumang bagay kapag wala po sa atin ang Panginoon Diyos. Kaya sa umaga po ito, bagamat nagmamahalan, nakita mo na malalim sa pananampalataya sa Sister Ivy, at least, dapat isasalalay po talaga sa Diyos ang ating paglilingkod. Kaya ngayon po umaga ay, minsan nung kasi, kita nyo, sa mag-asawa, ay, sa may mga asawa na, hindi ba nagtatalo tayo dahil maliit na bagay lang. Yun. Hindi na magkakasundo. Pero pagka tayo nagtatalo na, kayong dalawa, tatandaan nyo, ang babasihan nyo lagi sa salita ng Diyos.
Kaya kung pag nagtatalo na tayo, pinahawakan natin ang salita ng Diyos, yung nag-aaway, magkakasundo. Tama po ba yun? Yung nagkukulang, kukunan ng Panginoon. Kaya yun po yung sandigan natin sa ating buhay. Sige po, pag-ilagay niyo yung kamay niyo sa ibabaw ng Bible. Ako po si Brother Richard, sumusumpa sa harapan ng ating Panginoon na mamumuhay ng tapat at na magiging sandigan ng aming pagmamahalas ng aming pamilya ay ang kanyang salita at siya mamamagitan sa aming pamilya ay ang ating Panginoong Jesus at siyang mamumuna ng aming tahanan. Ako po si Ivy Fair, nanunumpa na magiging sandigan namin ang salita ng Diyos. So, pakinggan mo. Okay, salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon sa pag-pray po natin sila ngayong umaga. Sige po, let us pray this morning. At yung po mga panauhin na narito ngayong umaga sa inyong pinalalagyan, mag-pray din po kayo na pag-asama ng mag-asawa ay magiging patagpay sa tulong ng Diyos at ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga inuman-inang, ng mga abay, at ng bawat isang nagmamahal sa kanila. Higit po sa lahat, ang Diyos at sa ating lahat ay umiibig. So po, let us pray together. Father, we thank you this morning for this special day that you have made for Richard and Ivy. Lord, for a long, long time, they have been praying for this thing, Father, this time to come. And now, we have done it. Kaya salamat po na sa umaga po ito, we're asking your mighty presence in our midst this morning. You will be the one who will appreciate yung kasalang ito, Panginoon. I am just your instrument. Pero ito po ang nagsabi na pinagsama ng tao, pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng pag-iwalayin ng tao at maging anuman. Ngayon po umaga, idinideklara namin ang masaya, matagumpay, na pagsasama ng mag-asawa. Walang anumang problema ang pwedeng umapi, umalo, at maliit sa kanila, sapagkat ikaw ay laging suma sa kanila. Hindi mo sila iwanan, hindi papabayaan. Hindi namin pinapahintulutan ng kahirapan, hindi namin pinapahintulutan ng karamdaman, hindi namin pinapahintulutan lahat ng gawa ng away sa pangalan ng Jesus. We rebuke and destroy all the works of the enemy upon their lives and their family. Even as their children grow, Father, something great will happen to them as chosen people of God. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Kaharap ang mga magulang, kaharap ang mga ninong, ang mga abay at ang bawat isa, higit po sa lahat. Pagtibayin po ninyo ang pagsasama ni Richard at ni Ivy. Simula po sa umagang ito, hindi na sila dalawa, kundi isa po sila sa iyong harapan. At mabubuhay po sila, hindi karaniwang buhay. Extraordinary life will be seen in their lives. And their family, Father, will excel in everything. In every area of life, they will excel in the name of Jesus. Salamat po, at higit po sa lahat, you will use them mightily and powerfully despite of their responsibilities as father and mother of their children. Ang kanilang mga mahal sa buhay, ilalapit nila sa iyo, ang kanilang mga kahihigan, dadalhin nila sa iyo, Panginoon, at patuloy mong pagmamalain. Salamat po sa iyo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kapalaman po natin ang mag-asawa. Mananatigin po tayong natayo, ang mga kanilang nila.
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Teranglah bersinar, kegelapan telah sirna. Sujudlah padanya, sujudlah padanya. Náš Bůh tak velký, pojď so mnou, náš Bůh tak velký. Sister, Lord, for blessing them and giving them a new hope that is coming from you. Thank you, Father, for the time that you have given to us. At ngayon po kumbaga, Panginoon, salamat din po sa mga nanggaling pa sa tabla na bagaman at hindi pa sila nag-aalmusal at pa sa Pangasinan ay gano'n yung kanilang determinasyon para maging bahagi ng kasalan ko. Salamat po maging sa party po ni Brother Richard. Salamat at maging sa catering po, ang catering services is Pinchay, bless ko rin sila at maging itong lugar na ginamit namin at lahat po na naging bahagi ng kasalan ito. Father, we pray for your peace and favor and blessings be upon them in the name of Jesus. Salamat po, Ama, at uuwi kami ng pinagpala, hindi lang nabusog sa handa, kundi nagkaroon kami ng patuloy na pananampalataya sa iyo at paglilingkod na habang kami nabubuhay, iingatan mo kami, pagpapalain mo kami. Kaya salamat po sa umagang ito. Pansamantala, maghihiwa-hiwalay po tayo, ngunit sa ating pagkain tatanggapin, sa ating pagpapala ng Diyos, at sa ating pagsasama-sama sa dalalang oras na ito, patuloy natin maranasan ang kanyang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, sa umagang po ito, ay tanggapin natin ang pagpapala na mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat po yung sabi na, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa umagang po ito, ay sa anumang kampo sila ng Pilipinas, mga kapatid, at sa anumang panig ng mundo, sa lingkod ng Diyos, pinagsama niya ay hindi pwedeng kapag-iwalayin ng kahit sino. Kaya sa binigay po sa akin kapangyarihan ng Diyos at ng batas ng Republika ng Pilipinas under the Family Code, ay akin po ipinapahayag na ang dalawang ito, si Richard at si Ivy, ay hindi po tatawagin na Miss or Mr., kundi sila po ay Mr. and Mrs. Richard Veneracion. Mabuhay! Po sa ating lahat. Nais ko lang i-share yung 3 years ago, more than 3 years ago, na nangyari. Si Ivy po ay nagkasama kami sa Israel ng 3 years. And yung time na malapit na akong umuwi, si Brother Richard ay nag-text sa akin na nagpaalam siya para sabi niya, pwede ko bang ligawan si Ate Ivy? And alam niyo bang sabi ko sa kanya, anak, sabi ko, nanalangin ka na ba? Sabi ko sa kanya, go and pray. So, sa madaling salita, nanalangin ang dalawang ito, at ito na, we witness yung katuparan ng kanilang pag-ibigan. And
Yan, sabi ko nung pumunta sila sa bahay, ako ay nagdadala, natutuwa pag natutupad yung mga ganito na napapakasal yung nagmamahalan. So, ayan, kayo pong lahat ay tumayo, ang dalangin ko sa kanila, sa inyong dalawa, patuloy kayong magmamahalan. Sabi niya sa Ephesians 5:22-25 na ikaw ay submit to your husband. And as you submit, Richard will love you. So, we've been married for 36 years ng asawa ko. And hindi po madali mag-maintain ang marriage. It's only God na makakatulong. So whatever happens along the way sa marriage niyo, today you enter into covenant relationship. Ibig sabihin ng covenant ay panghabang buhay yan. Walang, marriage contract niyo, walang expiry date. Yan, tandaan niyo na ang mundo ngayon, nakikita natin, ang dami-dami na naghihiwalay. Pero that is not our portion. Bilang mga anak ng Diyos. Amen? So, ang dalangin ko, patuloy na pagpapalain kayo ng Diyos. Bibigyan niya kayo ng maraming supling in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa araw ito, kay Richard at kay Ivy. Lord, we give you the glory. It is you that unite them, O God. At sinabi mo sa iyong mga salita, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Whatever happens along the way, ang dalawang ito, Panginoon, they will stay together. Nakasama ka in the name of Jesus. Makakasama nila ang kanilang mga supling at makikita nila ang kanilang mga apo, maging apo sa tuhod in the name of Jesus. Lord, I declare prosperity sa mga asawang ito in the name of Jesus. It's not only financial prosperity, but I declare what is spiritual prosperity sa mga asawang ito in the name of Jesus. That they will command their children, Panginoon. They will command their children to obey, O God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. To you alone all the glory. In Jesus' name we have prayed. Everybody say, Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. Guess what I'm really trying to say? It's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? It's not every day that someone
Panginoon. Patuloy kami, O Lord, na nagpapasalamat, Ama, sa katagumpayan ng kasalan na ito sa buhay ko ni Kuya Richard at Ate Ivy, Panginoon. At God, patuloy ka namin na tinatakila at binibigyan ng katulitan. At muli, Panginoon, bilang simbolo, Panginoon, ng kanilang panagyaman, O God, celebration, today, O God, occasion, alarami, may itutuloy mo, O God, bless, dagito yung kataraon, sa mga kaisilan at ang tao, God. Lord, na binibidisyon namin dagito yung katagbaliman ng abisa, kaya kadagdag, O God, i-miskal na pangarawan, O Lord, itong mesa. At God, tutuloy ka kami, tatapok pinay tayo, inagan ka ako ni Jesus. You have stolen my heart. I'm captivated by you. Never will you, and I'm falling deeply in love with you.
My heartbeat changed when you flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me near, draw me to your Yung sasabihin ko, hindi mo pamimili. Sa likod kayo. Hindi mo sila makikita. So, ano yung gusto ko? Yung t-shirt mo. T-shirt mo ko. Kunwari nanonood sila sa pumunta. T-shirt. So, lahat ng mga nakapolo ko po. Wala daw. Siya yung napili mo. Nananili kayo upang samahan kami for this big day of event of our lives. And papasalamat kami sa pamilya namin na patuloy na sumuporta sa mga spiritual leaders and kasama sa church, mga kapatiran. Maraming salamat po for all your support, your love, your patience, and most especially sa mga panalangin nyo para sa amin. Maraming salamat po. God bless. Sa amin yan. Una sa lahat, salamat po sa Panginoon dahil sa isang magandang panalangin na ito sa atin. And sa aming mga magulang, sa aming pamilya na patuloy na gumamay at ibinigay po yung kanilang suporta at presensya sa mga oras ito. At nagpapasalamat din ako siyempre sa buhay ng aking mga asawa. Ayan. Sa hinabahaba po nung relasyon namin sa long distance, dito pa rin po natuloy sa pag-isang dito po yung aming pagmamahalan. Kaya din nagpapasalamat din ako sa mga leaders po namin, mga pastor at pastora, magiging sa mga nananalangin, sa mga tumulong, at sa mga music ministry, kay Pastor Ernie, kay sa Yag, kay Pastor Hill, sa Jesus Lord of Lords, sa Pagputi Outreach, sa Everlasting Love Covenant Ministry, sa Israel, magiging din po sa Laguna, po sa Rivers of Life sa Israel. Hindi po yung family ko na sumuporta sa akin sa
Jose, sila Ninong Rito Sarin, sila Ninang Remedios, sila Ninang Cynthia. Although wala sila dito, pero alam ko na doon yung pagsuporta nila. Pero po, nagpapasalamat din ako sa bawat isa sa mga kaibigan ko nung high school. Yan, mga kaibigan ko yan. May dito yung mga kaibigan ko. Yan, mga relatives ko. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo, Panginoon.